Okay siya. Okay. So, even yung mga ano po pwede nyo pong ipanood po talaga to. Okay? So, ito yung tanong ko sa inyo kanina, no? Na mahalaga ba sa Diyos? Ito yung nakita kong gusto ni God, pagtagumpayin din tayo eh. Yung saan ka man magpunta, ano man ang iyong ginagawa. Yung kahit saan ka dali ni God, basta pinahintulutan ka ni God, padala sa isang lugar, that's it. Kaya nga, wala sa Amerika, wala sa Pilipinas, ang tagumpay, kundi saan man lugar na kasama mo ang Diyos, naroon yung tinatawag natin pagtatagumpay at ano man ang iyong ginagawa. Hindi po ba ang sarap noon yung very evident na sinasamahan ka ng Diyos? So, kanina ito yung tanong ko sa inyo, mahalaga ba sa Diyos na ikaw ay makita magtagumpay? Mahalaga ba sa Diyos na makita ang iyong pamilya na nagtatagumpay? Siyempre, medyo pumipitik na rin yung sa isipan natin, bakit ito nangyayari sa akin? Okay? Sige. Mamaya, I challenge you po. Sana mag-ask po kayo talaga ng question. Mahalaga ba sa Diyos na makita ang NBC na nagtatagumpay? Si Kuya Lester, si Ate Lee, gustong-gusto nila makita na talagang grabing pinoprosper ni God ang NBC. Kaya lang, ang totoo po, mas higit pa doon ang gusto ng Diyos. Kung maganda yung nakikita natin, mas maganda yung nakikita ng Diyos. Mas concern ang Diyos. Ito muna yung biblical principle natin. Kaya natin nasabing concern si God na gusto niya tayo magtagumpay. Ito, papasok pa lang sila dito sa promised land eh. Gusto ba ni God? Alam lang nila na may promised land kahit hindi nila marating? Hindi po eh. Preparation po ito. Ano po at sabi ito ni God kay Joshua. Kasi napakadaling isipin, patay na si Moises, wala na mangyayari. Wala na sumusuporta sa akin, wala na mangyayari. Hindi po. Nasa Diyos ho talaga ang tagumpay natin. O ito sabi, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti, gawin mo ang ayon sa lahat ng kautosang iniutos sa iyo ni Moses na aking lingkod, huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay maging matagumpay saan ka man pumunta. So gusto ni God, focus lang tayo. Okay? Pero dito sa area nito, upang magtagumpay. So, ang galing lang, ano po, andyan na mismo. Pagkatapos sinabi niya, aklat na ito ng kautusan na huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay yung pagbulay-bulayan sa araw at gabi upang yung masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito sapagkat kung magkagayon, iyong pagiginhawain, wow, I love the word pagiginhawain. Di ba pag sabi natin maginhawa sa mga Pilipino, oy maginhawa na ang buhay niyan. Ibig sabihin parang nalagpasan niya na yung kahirapan. So yung ating mahirap, ngayon ang dadali na, pagiginawahin ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. The Lord will cause us to become prosperous and victorious and successful. So, dyan pa lang sa passage na yan, aba, pwede talaga natin panghawakan. Gusto ni God maging matagumpay ako. Yung Psalms chapter 1 verse 1, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuyan. Kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Ito talaga yung pinaka-heart nito. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi nalalanta. Sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Kanina, ano? Saan ka man magpunta, magtatagumpay ka. Dito naman, ano man ang iyong ginagawa, magtatagumpay ka. Okay? So, na-establish natin ngayon, gusto ni God, magtagumpay tayo. Okay? Kaya lang, kanina natin pinag-uusapan yung pagtatagumpay. Kaya lang, ang problema ko po, ano ba ang ibig sabihin ng pagtatagumpay? Okay? So, yun muna po. Kasi tumatakbo po yung isipan natin. Dinidiscuss ko yung what is success. Pero the reality is, we have different meaning of success. Right po? Pwede po ba, kahit sa comment section or sa chat, can you type, what is your own meaning of success? Sige po, bigyan ko po kayo ng kahit 1 minute in your own definition. Kasi lahat tayo dapat, meron tayong conviction, this is success. Kasi kung wala kang definition, paano mo malalaman kung successful ka na? So for you muna po, can you comment in our chat box, for you, what is success? Sige nga po, para same page tayo. Ano po? Pagkatapos titingnan natin, kay God, ano yung success? Ano po? Sige nga po, for you, what is the meaning of success? Paki-chat lang po. Or pwede nyo pwede nyo pong sabihin, pag open your open your audio po.
And then, just share it. Kay Benson at kay Les, success is how many lives I'm influenced to follow Jesus. Wow. Kay Wena at kay Seth is when you can do whatever you want it. Okay, okay yan. Kasi yun, doon mo i-measure din eh. Ano po? Pero tingnan natin na success for me kay Kreng, success for me is being able to fulfill my purpose. Yun. Galing nun ha. Success in all aspects of life and fulfilling purpose. Dalawang beses ko na narinig yung word na purpose. Success is overcoming trial and challenges. Kay Kuya Sani at Ate Lisa. Okay? So, nakita nyo po, ilan pa lang po ang nag-share nito pero iba-iba na tayo ng meaning ng success. kaya pa pinag-usapan po natin ito. Oo na nga, kaya ano po, success is over, okay? Okay, success is also having peace in the midst of chaos. Okay. Galing po ano? So, dapat meron ho tayo niyan. Kumbaga sa life portfolio natin, for you, what is success? Nakalagay na ho doon. Kasi kung di mo alam ang meaning mo ng success, paano malalaman kung nagtatagumpay ka na? Paano malalaman kung successful ka na? Yun ang sasabi ko po sa inyo kanina, na meron po akong dalawang kinausap na leaders po namin, inupuan ko lang po. Parang ang tagal-tagal na nila, parang pagkatas parang walang nangyayari sa buhay nila. Kaya dito ko po na nakikita yung value ng discipleship. Kung may nag-disciple lang, kung may tumutok lang, kung may nag-coach lang sa kanya, maaaring hindi magulo buhay niya. Minsan kasi may mga tinatanong siya, hindi rin nakaklarify. Katulad itong pinag-usapan po natin, success, ano po? Sa Pilipino, nako, pag sabi mo success, ang naiisip agad, maraming pera. Sa probinsya po namin, ang success, kapag nakapagpatayo ka na ng bahay, uy, yaman na, nakapagpatayo na ng bahay. So meaning, uy, nakabili ng sasakyan, successful. Marami po, ganun po ang ano eh, ang meaning of success. So, tingnan natin ngayon uli, dire-diretso. Tama naman po, lahat po yan, walang problema. Yan po ang meaning natin ng success, pero sa iba, minsan mapapatanong tayo, oo nga ano nga i-definition ko ng success? Okay, tingnan natin to. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Eto muna, kilala niyo po ito, ano? Sobrang sikat. Sobrang sikat yung lalaking ito. Para makita muna natin. Ano po? Sa Netflix, gustong-gusto kong nanonood ng mga documentary. Si Pablo Escobar, ang asset niya or talagang money niya, $30 billion. Dumating ang pagkakataon, inopera niya ang Colombia na bayaran ang $20 billion na pagkakautang ng Colombia. Nakita niyo po ang hawak niya sa kanyang kamay? Hindi po yan pansit kanton. Goma po yan, goma, pantali sa pera. Kasi hindi naman kaya niya ibangko ang pera niya. Tingnan niyo naman po, dito lang naman siya nakatira sa barong-barong na 28,327 kasi hindi ko ma-figure out yung sukat eh, pero nasa 28,000 siya na mahigit na ektarya. Okay? So, parang million peso. Basta something kanyan po, no? Grabe po kung bahay lang pag-uusapan. Naging pampito sa pinakamayaman noong 1989. Inopera niya po yan kasi lagi siyang tinutugis. Drug cartel po ito, sa drug lord siya. Talaga nakikipaglaban siya sa government and apat na ano po, presidential candidates ang pinapatay niya po. Bukod po sa hindi mabilang. Although may pagka-Robin Hood din po ito, si Pablo Escobar po, hanggang 44 years old lang siya kung di ako nagkakamali. Age 44, patay na siya. December 3, birthday niya, December 2, napatay siya. Dito lang naman po nag-end yung buhay niya sa bubungan, nakipaghabulan po. Patay po siya. Ngayon, tanong natin, may pera siya, mayaman siya, sikat siya, marami gumagaya sa kanya. Successful ho ba siya? Grabe po yan. Kung tao at influence sa pag-uusapan din, grabe po yung mamang ito. So, kung ang meaning ng success is for the fame, money, power, meron po siya lahat eh. Pagkatapos namatay ng gano'n lang po itsura niya, do you think yun yung purpose ni God na mangyari sa kanyang buhay? Pero meron namang isang Pablo din, isa Pablo Escobar, ano? Ito naman si Apostol Pablo naman.
ang talino, ang husay, ang galing, very promising yung career. Pero pinili niya talagang sumunod sa Diyos eh. So, tingnan niyo po, sabi niya po ito sabi niya, kasi dalawang taong pag-usapan natin Apostle Pablo sa si King Solomon. Sabi ni Apostol Pablo po, nung malapit na siyang mamatay, ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na, nakipaglaban ako ng mabuting pakipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. I have fought a good fight, I have kept the faith, I have finished the course. By the way mga kapatid, hindi ko ma-imagine, pwede mo sabihin successful ang buhay mo nang wala ka natapos. Ang faithfulness po is laging connected sa kung may natatapos ka. Kaya nga ito, iba po yung natapos ko na, sa ibang Tagalog, wag naman sana kayo tayo ma-confuse, iba yung tapos na ako. Yung tapos na ako, patay ako. Pero natapos ko na, fulfilled ako, na-accomplish ko na. Kaya nga between two, Pablo Escobar and Apostle Paul, I believe, si Apostle Paul ang mas successful. Tingnan niyo po itong Ecclesiastes 12:3. Ang ganda rin ito Okay, Ecclesiastes 12:13. Dulong-dulo, halos verse 14 yung pinakadulo. The greatest, the wisest person na pwede na buhay sa mundo, aside from Jesus, Solomon. After all this, after ng mga pinagsikapan natin, after all ng lahat ng mga gusto nating ma-accomplish, magawa, there is only one thing to say, have reverence for God. Matakot ka sa Diyos. And obey His command. Sundin mo kanyang utos because this is all that we were created for. For the sake of our discussion, okay lang po yan. Just remain nyo po yung meaning nyo po ng success. But can we say this? For the sake of our discussion, na ang success is to do the thing you are created for. Success is to do the thing you are created for. Masasabi ko lamang akong tagumpay kapag yung pinagagawa sa akin ng Diyos, nagawa ko. Pag natapos ko, yung pinagagawa ng Lord sa akin. Okay? Although ang problem nating sunod dyan, ano yung pinagagawa ng Diyos sa akin? Kasi tinan nyo po, lahat naman tayo nag-aral. Lahat naman po tayo nag-aral po, meron po akong karanasan sa Bible School, sa seminary. May ginawa po akong assignment. Mali pagkakaintindi ko, Kuya Sani. Ginalingan ko yung assignment ko, pero hindi pala yun yung... Pinapagawa kami ng Bible character about Rehoboam. Ang nagawa ko, Jeroboam. Ginalingan ko yung Rehoboam, Jeroboam pala, yung pinagagawa, nung binalik sa akin po, yung papel, ang laki ng X. Wrong Rehoboam. Paano kung ginawa, may pinagbuti si Kuya Sani, hindi naman pala yun ang pinagagawa ng Diyos? Sayang. Si Benson, pinagbuti niya dito, kaya lang, kahit ba pagbutihin mo yan ang pinakamabigat daw po, pinagbuti natin ng isang bagay sa isang bagay na hindi naman ganong katotoong halaga sa Diyos. Success is to do the things you are created for. Lord, ano yung pinagagawa mo sa akin? Ang dami niyo pong may encounter, Kuya Sani. Baka meron na po dito agad, pumipitik ang tanong, paano ko malalaman ang gusto ng Diyos sa buhay ko? Medyo hindi ko muna po sinasagot ngayon yung tanong na yon. Sa totoo lang po. Paano ko malalaman po kung ano ang gusto ng Diyos sa akin? O sige, bago ko sagutin yan, eto muna ang tanong ko sa iyo, ikaw ba, ano ang gusto mong gawin sa Diyos? Ikaw ba, ano ang gusto mong gawin sa buhay mo muna? So bago ko sagutin kung ano ang gusto ng Diyos sa buhay mo, ikaw ba may gustong gawin? Kung i-coach kita ngayon, just write it down, ano yung mga gusto mo, sa ngayon natin upuan yan. Okay? Kasi yung isa tinanong ko, ano ang gusto mo anak? Gusto ko talaga magluto po Gusto mo lang ba magluto o nadadalian ka lang sa pagluluto? At yan lang talaga ang nagagawa mo ngayon. Okay? So yun po liwanagin po natin. Success is to do the things I am created for. Dapat tinatanong talaga natin, Lord, bakit nyo nga ba talaga ako ginawa? Ano po yung gusto nyo pong gawin ko? Pero madali nang ma-detect po yan kung papracticein natin ang principles na ito na tatlong letter D. Kaya maganda ho, pag-usapan nyo talaga ito Tinuro ko po ito sa mga pastor, sa mga leaders, pati sa mga leaders namin, pero 2 linggo na, 3 linggo na po.
Inuulit-ulit ko po. Kasi sayang po yung message na hanggang ngayon maraming tao at Kristiyano hindi alam yung maliwanag na purpose at calling ng Diyos sa kanilang buhay. Pero huwag kayong mag-alala kasi continuous naman yan na inaalam. Hindi ibig sabihin pag tinanggap mo si God as your Lord and Savior, alam mo na agad yung gagawin mo. Nung tinanggap ko si Jesus Christ, hindi ko po alam magpapastor pala ako. Pero paano ko nalaman na magpapastor ako? Paano ko malalaman na engineer pala ako tinatawag ni God? Paano ko malalaman na architect pala ako? Okay? Kung nagpapastor ka at hindi ka pinagpapastor ni God, wrong assignment. Kung ikaw naman architect, pinagpapastor ka ni God, pinagpilitan mo pa rin yung profession mo na yon, wrong assignment. Okay? So, tingnan natin to. Thank you, Lord. Sana naguguluhan po kayo, ha? Okay? Sa Greek muna po, ano? Sa Greek, ang daming meaning ng word na success. Success is to act intelligently. Imagine mo, ano? Ganda, no? Yung kumilos ka lang na may katalinuhan, pwedeng consider mo matagumpay to be an expert. Yung may na-master ka sa buhay, hindi yung parang puro jack of all trades. Pag tinanong ko po, si Kuya Sani, saan magaling? Si Ate Sheila, saan magaling? Dapat may idea po tayo, ano po, sa tao pa lang, ano, kitang-kita mo na yung purpose niya, naroon po talaga, to prosper prudently. Oh, ibig sabihin, may nagpa-prosper na hindi po may katalinuhan, to give skillfully. Uy, pati pala pagbibigay, kailangan merong kakayahan at galing. Ano po? To have understanding, to have wisdom. So, marami po, pero i-identify natin ano po. Pero eto muna kasi ang Greek ang yaman talaga niya sa word sa meaning. Paano ko malalaman kung ano ang pinagagawa ng Diyos sa akin? Okay? So dito muna tayo sa unang principle. Knowing my purpose, islas ko muna po, generally speaking, our purpose is to honor God and serve people. Ang sunod na tanong natin doon, paano ko ma-honor si God? Paano ko mapagseserba ng mga tao? Ang connotation pa naman ng maraming Christian, kala nila ang calling nila po pag Sunday. Ang hindi nila alam, Monday to Saturday or even Sunday, even your work mo, that is also your purpose and ministry. Ano po? So, muna kayo magulang po. Knowing my purpose, number one, you need to discover your purpose in life. You need to discover. Our keyword is the word discover. You need to discover your purpose in life. Okay. Ang keyword po dito, surrender. Yield. Halimbawa, bago kang tanggap sa Panginoon, sunod ka lang. Hindi mo agad malalaman kung ano yung pinapagawa sa iyo ni God nang hindi ka muna sumusunod. Umattend ka ng church, umattend ka ng Bible study, umattend ka ng mga seminars. Kasi, ano po ang discovery po, medyo matagal din. Ako po, it takes also 4 years. Paano ko po nalaman pastor po ako? Attend lang ako natin ng Bible study, in love ako sa Bible study, sa pag-aaral. Hanggang sa nagka-Bible study po tayong sarili, hindi ko naman iniisip na magpapastor. Tinapik lang po ako ng pastor ko at sabi niya, ba't hindi ka mag-aaral sa Bible school? Bakit po? Actually, gusto ko tang kuhaning assistant dito. Talaga po? So, nadidiscover natin yung purpose natin as we follow the Lord. Kaya nga po mahihirapang ma-discover ng isang Christian na inconsistent sa pag-attend ng church, sa pag-attend ng Bible study, kung ano maliwanag na purpose ng Diyos sa kanyang buhay. Do I agree, Kuya Sani? Mahirapan maunawaan ng isang Kristiyano na parang ni Sunday hindi niya ma-commit sa Lord. Paano malalaman yung purpose mo? Iba-iba yung pinagagagawa mo. You should yield. Yield. Surrender. Kaya dati, concern ito ni Benson Talagang gusto niya makita, saan ba talaga siya tinatawag ni God? Just follow lang, Benson. Wala itong one-stop shop na parang pag-upo mo, lahat malalaman mo na agad. Merong pagkakataon, just shield. Kung ano ka sa multimedia, dyan ka lang muna. Pag merong ganito, along the way, doon mo maunawaan yung purpose ni God sa buhay mo. Generally speaking, ang purpose natin to honor God and to serve people. Pero yung specific, dito tayo nagkakatalo Yung islas calling, ano ka ba talaga? Anong profession mo? Anong work mo? Doon po, ang tingin ko naman po ganito, may free will tayo. Hindi ka pagagalitan ni God mamili ng anumang karir na gusto mo na pwede mong i-honor kay God.
Ang gusto ng Diyos, yung gusto mo. Wag lang pagda-drugs. Wag lang pagbebenta ng drugs. Wag lang yung parang anything na sugal, moral na nagbabiolate ng moral law. Pagagalitan ba ako ni God kung magnegosyo ako? Hindi. Lalo na nakikita ko, ang hirap palang umusad ng church kapag puro may hirap yung miyembro. Yung papunta lang sa mission, walang pamasahe. May puso naman, may pananampalataya, kaya lang walang pera. Ngayon po, nagtatayo tayo ng 10 churches at gusto natin maging financially independent. Ngayon po, inaalaw po namin yung mga volunteers, doon kayo mag-tithes mismo sa outreach ninyo. Hindi tayo natatakot po umimpis yung pera natin sa main. Wala hong problema. Kasi ang gusto nga natin, magamit talaga. So yung ganong bagay lang na nakikita natin, ayoko po kasi yung ano talaga, no? Yung parang laging nakaasa. May makikita po talaga tayo ang ganda-ganda na sinasabi ni God na gusto ni God maging in a sense, kahit tayo po, maging financially independent. Na wala tayong inaasahan, kundi na ipoprovide talaga ni God ang mga pangailangan natin. So yun muna, you should discover. You should discover. Ito po yung isang ano natin, kahit pa paano hint, paano malalaman kung saan ka tinatawag talaga ng Panginoon. Okay? When passion and proficiency intersect, that is your purpose and calling. When passion and proficiency. Yung passion, gustong-gusto mo. Pero hindi lang kailangan gustong-gusto mo. Kailangan magaling ka doon sa gusto mo. Gustong-gusto mo magluto, wala ka na magaling sa pagluluto. Gustong-gusto mong umawit, wala ka na magaling sa pag-awit. Ako po, grabe ang passion ko sa music. Grabe, gustong-gusto ko yung music. Kaya hindi talaga ako makakanta. Nag-try ako mag-gitara. Hindi ko talaga, hanggang ngayon, AD, ang alam ko, ADG. Ngayon, sinubukan ko rin mag-drums. Hindi. Pero nakakatuwa. Lahat po ng gusto ko, nakikita ko po ngayon sa anak ko. Ang anak ko, bata pa lang, ang galing na mag-beatbox. Si Lori, worship leader sa Santa Maria. Nagigitara, nagki-keyboard. Wow! Passion and proficiency pag nag-intersect. So, iyon po yun. Iyon po yung sinasabi natin. Ano po? Na, limbawa nga, si Kuya Sani, passion niya ang music. Pagkatapos, kita mo naman, ang galing din. Hindi lang niya ito pwedeng magamit sa church. Pwede siyang mag-compose, na pwede po talagang pakinabangan niya, monetary din. Kasi mas masaya yung galing at husay mo, may monetary din. Tama ba Kuya Sani? Hindi, mahalaga lang sa akin makatugtog. Iba rin po yung binabayaran din. Iba rin yung kumikita ka sa husay at galing mo. Parang LeBron James lang. Hindi mo masasabing, pagod na pagod sa paglalaro, ayaw niya. Gustong gusto niya yon. Ang galing niya pa, ang laki pa ng kita niya. Di, ang dami, ang bilis ng usad. Ano po? So, yun po muna. Take note of this. Nako, pag di tayo, part 2 natin to. Number 2, pag nakita mo na, pag na-discover mo na, tinatawag pala ako ni God na maging architect, i-develop mo ang sarili mo maging architect na Kristiyano. Kung nakikita mo ngayon, doktor ang calling mo kay God at ito yung purpose ni God sa iyo, o i-honor mo si God sa pagiging doktor mo, i-develop mo ang sarili mo sa pagiging doktor. Kung saan ka tinatawag, ang problema po natin, kahit alam natin na magpapastor ho tayo, pero hindi mo naman dinevelop ang sarili mo sa pagpapastor, talagang may hirapan po tayo. Kaya sabi ko sa mga outreach leader namin, okay lang na mag-lead tayo, pero sisimulan ko na this February 26, School of Dreamers for Church Planting Core Leaders. Kasi kailangan pong aral. Wala pong nade-develop nang hindi inaaral. Kaya tayo sa church, punong-puno tayo ng training. You need to develop yourself for that purpose. Sabi nga kung entrepreneur ka, i-develop nyo yung sarili nyo po na maging entrepreneur. Hindi po masama yon. Again, wag lang ang ministry ay yung pang Sunday. Mawiwi natin ang mundo kung ide-develop natin yung galing at husay na pinagkaloob ng Diyos sa atin para sa layunin ng ating Panginoon. Laging sinasabi sa akin ni Kuya Lester na okay lang naman mag-Bible school, pero imagine kung meron ka pang profession, both worlds ang maaabot mo. Secular and spiritual. Kaya nga po may nagsasabi po sa akin ngayon, Pastor, gusto ko magpastor. Anak, magtapos ka muna ng bachelor. Magtapos ka muna, huwag madalian, matagal ang pagkapastor.
Pero kapag hindi ka equipped, baka huminto ka. So please, mag-aral ka. Kahit ho ako, kung pamimiliin niyo po ako ngayon, mag-aaral po ako. Either electrical engineer po, which is yan talaga yung pinakapangarap ko talaga. Kasi ang mundo naman, di basta-basta makikinig sa iyo eh. Pag pinasukan mo ng Bible, I don't care. Wala akong pakialam. Pero punta ka sa profession niya, sa alam mo, mahirapan ka. By the way po, yung minementor po natin si Derek Tan po, inawardan po ng most outstanding pagdating po sa achievement, pagdating po sa big scale ng entrepreneurship. Ang Agoda pala, parang Oscars ng marketing. Ang kalaban niya po sila SM, sila RCBC. 11 ang pinagpilian. Kung wala raw mapagpilian, wala muna tayo sa taong ito. Ganon kahigpit. Ngayon sinama po ako nung inawardan po siya. Ngayon, sabi ng isang bishop, Derek, ba't hindi ka magpastor? Nako, sabi ko, Derek, huwag ka magpapastor ha. Walang makikinig sa iyo pag nilagyan na ang pangalan mo ng pastor, pero kapag Derek, marami makikinig sa iyo. Minsan may mga ganun po. Pero minsan naman, pag wala ka talaga, kailangan din naman ng title para may makinig sa iyo. Pero wisdom po ito na nari ko talaga kay Pastor Lester mismo. Which is I believe and I agree. Biro mo, magaling ka na dito. Magaling ka pa sa area na ito. Mga kapatid, sinasabi ito ni Pastor Elena na nag-speak siya, hindi ka magtatagumpay sa mga bagay na hindi ka sanay. Hindi ka magtatagumpay sa mga bagay na hindi ka magaling. At wala magbabayad sa atin pag hindi tayo magaling. Tama? Sino sa atin dito nakuha ka kasi wala kang alam? Ikaw na lang, wala kang alam. Hindi po ganun. Wala pong loko-loko magbabayad ng pera po sa walang alam po. Okay? Sa totoo lang, the more na gumagaling ka si Ate Lee, tinitingnan pa lang yung isang pasyente, nalalaglag na ang ngipin. Yun ang binabayaran po, hindi na dumaan sa pagbunot. So, ang anointing ni Ate Lee, dumoble kay Leslie. Napakaganda na clinic ni Les. So, gaganan po nasabi natin. Kaya Les, hindi ba? Continuous training. Continuous training. Hindi lang bunot. Pasensya na po kayo. Ako po yung dentista na bunot lang ang alam ko. Root canal, nako sa ano, wag ko kayo sa akin. Ortho, kaya nga po, pag na-discover mo, i-develop mo. Totoo yun na, Kuya Sani. Pwede ng NBC, future na Hillsong artist. Yung Amen! hindi ba't babayaran? Alam niyo po ba Kuya Sani, ang talagang purpose ng Hillsong? Bakit ganun ang strategy nila? Hindi namin mawiwin basta ang mga tao, pero kung may maipoproduce kami ng magandang kanta, pupuntahan kami ng mga tao. Ginamit nilang means yung kanta para mawin ang tao. Siyempre, nagka-problema din sila, pero sinasabi lang natin, kung saan ka magaling, doon ka gagamitin ng Diyos. Kung saan ka mahusay. Okay? So, sana po may nakukuha tayo ha. Tatapusin natin to mabilis. Okay? Discover. Ano you need to discover? You need to develop yourself for that purpose. And the number 3, you need to deploy yourself for that purpose. So, hindi lang mahalaga na nagpakadalubasa ka, ang galing mo, natuklasan mo, hindi mo naman ginamit. Hindi mo naman ginamit. Sayang kaya yung mga ano po. Wala namang problema, may mga taong iniiwan yung profession nila for the sake of ministry. Pero sa akin, bakit mo kailangang iwanan? Kung magpo-full time ka, bakit? Yung araw-araw ka ba sa church? Ang mga tao naman, minsan sa gabi mo lang makikita eh. Estudyante, naroon din ho sila eh. Pag-isipan nyo hong mabuti yan. Ano po? Pag-isipan nyo mabuti. You need to deploy yourself for that purpose. Kung sa company ito nagwo-work ka, ang purpose mo maging salt and light sa lugar na yon. Okay? Nung last week, dapat meron tayong Bible study. Kaya lang nagpunta po ako sa CCF. Yung Vice President ng Toyota sa North America ang nag-speak. Sabi niya, I work for Jesus, Toyota paid me. I work for Jesus as a Vice President of Toyota, but Toyota paid me. Tinitingnan niya na ang ministry niya kung saan siya dinala ng Panginoon. At kailangan maging salt and light ako dito. No kapatid, wala tayong madadala sa Lord kung laging tayo lang din ang sama-sama sa isang lugar. Kaya tayo ini-spread out ni God para iwi natin yung mga nakakasama natin sa trabaho, even yung business mo, even yung galing natin po sa buhay. Okay? So, punta na tayo dito po sa area naman ito. So, 3D. Discover, develop, deploy.
Tanong mo lang, Lord, dito mo ba talaga ako tinatawag? O alam ko, Christian ako. O alam ko, i-honor kita, God. Pero sa anong paraan kita i-honor? Aside from ministry talaga sa church. Ano yung vocation mo? Ano yung work mo? Okay? So, eto na yung formula naman sa pagtatagumpay. Kasi hindi na naman tayo magtatagumpay. Ito yung pinaka-old model na po ng pagtatagumpay. Pero hanggang ngayon, napaka-effective pa rin. Yung sinasabi na sa Joshua chapter 1 verse 8, ang aklat nito ng kautusan ay huwag mong aalisin sa iyong bibig. There is no real success apart from your purpose to God. There is no real success apart from your purpose to God, and there is no success apart from the Word of God. Kaya nga, meron naman talaga mukhang tagumpay kahit hindi nag-church eh. Meron naman talaga naging, pero yun lang po yun sa mundo. So, unang principle natin, formula for success number 1, basahin mo lagi ang yung Bible. Basahin. Kung kaya nyo pong palitan yung word na basahin, palitan nyo po ito ng term na Tagalog na bigkasin. Bigkasin. Sabihin, bigkasin. So, basahin or bigkasin mo lagi ang yung Bible. Kasi ang sabi rito, ang aklat ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig. So, ang pinambabasa, hindi lang mata, kundi bibig. Okay? Tingnan nyo po, saglit lang to. Kaya maraming nakakatulog po, pag nagbabasa ng Bible, mata ang ginagamit. Pero imagine mo, kung nagbabasa ka, bibig yung ginagamit mo, naririnig mo pa, ewan ko lang kung meron dito nagsasalita, nakakatulog. Meron na po ba kayong preacher nakitang nakatulog po? Nakikinig, marami. Pero wala akong nakitang preacher na habang nagsasalita, nakakatulog, o teacher na nakakatulog. So, ganun din naman. Ang Kristiyano, kaya pa nagbabasa ng Bible, mata kasi ang pinambabasa. Ang liwanag naman sa Bible, ano po, huwag mong aalisin ito sa iyong bibig. 15 minutes lang ho, practicein nyo po ang Word of God. Basahin nyo talaga ng naririnig po kahit malakas po talaga. Eh tayo pa, binubuksan pala yung Bible, nakakatulog na tayo. Kaya nga ang Bible po, pag hindi ka talaga makatulog, basahin mo po ang Bible. Ano po, may insomnia ka? Basahin nyo po ang Bible. Sagot po yan sa mga hindi makatulog. Ang pangalawang pampatulog, umattend ka sa church. Pag nagsermon na ang pastor, tulog. So, mga kapatid, may miracle na nagaganap sa church. Huwag ko kayo mag-alala. So, ang point lang natin, para hindi ka makatulog, bigkasin ang bigkasin hanggang sa maging bukang bibig mo ang salita ng ating Panginoon. Pag isang tao bukang bibig, puro problema, barang walang word. Bigkasin ang bigkasin. Prophesy, prophesy. Sa Bible, Genesis, and God said, and God said, and God said, 16 to 17 verses. 16 to 17 times huyata yun, and God said, and God said, and God said. So napakahalaga ang Bible para mabasa natin yan is talagang bigkasin po natin. Okay, second principle natin na formula for success, isipin mo lagi. Huwag mo lang basahin, huwag mo lang bigkasin, just try to meditate. Kung sanay tayo mag-isip ng problema, sanay din tayo mag-isip sana ng Word of God. Kung di ito ay iyong pagbulay-bulayan araw at gabi. Ano kayang ibig sabihin ng in the beginning God created the heavens and the earth? Ano kaya ibig sabihin ng Genesis 1:26, and let us make man in our image, according to our likeness. Ano kaya ibig sabihin noon? So, yun po yun, no? Isipin natin. Yun yung sinasabi ng Panginoon sa atin through the Word of God. Okay, again, ang buhay, punta muna ako dito. Pag inisip mo talaga itong mabuti, ang ganda nito, ang buhay ay hindi patungkol sa atin, katulad ng purpose-driven life. Ito ay patungkol sa Diyos. Medyo dito po ako nabibigatan ng konti sa word na yun. Pag may nangyayaring pangit sa atin, hindi natin matanggap. Kasi akala natin mahal tayo ng Diyos, walang mangyayaring pangit sa atin. Puro maganda lang. Pero hindi po eh. Kung ang kamatayan ko makikipagbigay ng honor kay God, so be it. Wala ako magagawa. Purpose ni God yun, Ate Lisa eh. Hindi ba? Eh kung gustong kuhanin siya ng maagat kasi yan, we are here for the pleasure of our King. Hindi it's about katuwaan natin. Kaya nga, the goal of life and the purpose of life is not happiness, but doing the will of God. Minsan di natin matanggap ba, bakit naglilingkod naman kami? Bakit? Eh ano naman ngayon? Sino naman nagsabi sa iyo na kapag naglilingkod ka sa Lord, hindi ka makaranas ng pagsubok? Eh, ang pinakamalapit nga sa Diyos, si Job, siya ang pinakamatinding nakaranas ng pagsubok. In 48 hours, inalis, may karamdaman. Alam niyo po, God is sovereign. Minsan kasi, ang problema natin, parang ganito. Tingnan niyo po itong picture na ito.
Sabihin nyo po pag kayo to pag connected tayo dito lahat naman tayo nakapanood na ng sine at Netflix. Ilan sa atin dito habang nanonood, inaaway mo yung director, dapat hindi namatay si ganito eh. Ay, oo. Dapat hindi sila nagkahiwalay. Totoo yan. Dapat hindi na marunong ka pa sa director. Mhm. Meron na ba kinakitang pelikulang maayos ang pamilya na pag-aral, graduate at doon nagtapos? Wow, ang ganda ng pelikula. Ang ganda, walang problema, ang ganda, walang challenge. Minsan marunong pa tayo sa director, sa Diyos. Kung kuhanin ako ng Lord, kung ganito, get ready. Kaya nga po yung picture ng chess, alam nyo ho, lahat sila naroon to protect the king. Kung yung pawn kailangang ipakain para manalo po yung king, gagawin po yun. Kung nagtatrabaho ka, you are there at the pleasure of your boss. Kaya nga umuwi kakatwiran yung, ginawa ko naman ang pinakamabuti ko eh. Maaring sa tingin mo, pinakamabuti sa iyo yon, pero sa boss mo, hindi yun ang pinakamabuti. Ang pinakamabuti dapat na ginagawa mo, yung alam mo, ikatutuwa ng boss natin. And there is no other way to fulfill our purpose in life than to honor and glorify God in our work, in our career, at anumang bagay na ginagawa po natin. Okay? May natututunan po? Huwag mas matalino pa sa Diyos. Kung ano ang kalooban ng Panginoon, hayaan mo na ang Diyos ay lagi maging Diyos sa iyong buhay. Ang gusto niya ang masusunod. Pinakamahirap sa atin mag-comply. Pinakamahirap sumunod. Very challenging po yan. Pero yun po, there is no other way po eh. To honor God than to obey the Lord. Siya yung masusunod. Ang nagsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit napopoot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Naku, ang bigat naman yan. Dahil kung ang kapatid niya mismo, nakikita niya ay hindi niya mahal, paano pa kaya niya magagawang mahalin ang Diyos na hindi naman niya nakikita? Okay? 12:49 na po sa akin. Do you agree? Napapamahal ka sa Diyos, lalo mong minamahal ang tao. Hindi ko po pwedeng sabihin, halimbawa, kunyari si Kuya Saldi. Alam niyo, Pastor, mahal na mahal ko ang Diyos. Maniniwala ako kay Kuya Saldi na mahal niya ang Diyos kung mahal niya ang mga tao. Pero halimbawa, kunyari lang naman po ito sabi ni Kuya Saldi, mahal niya ang Diyos. Kaya lang, Kuya Saldi, ba't parang ang dami kaaway niyo? Ba't ang dami niyo kagalit? Ba't ang dami parang na-stumble? I doubt na mahal mo si God. The way you treat God is the way you treat people. The way you love God is the way you love people. Kaya nga, dami ko ngayon kinakausap. Mga anak, alisin natin yung galit, sama ng loob. Hindi mo mamamahal ang taong minamahal ng Diyos kapag marami tayong bitterness sa buhay. Yung lagi ka na lang may issue. May kilala ko po ba kayong kapatiran? Kapatid natin, hindi na nawala ng issue sa buhay. Lagi naman may problema sa buhay kahit siya ka pumunta ng church. Yung pupuntahan mo, hindi ka pa dumarating, may issue na. Nagdagdag ka pa, yung dinagdagan mo pa, lalo na lumaki ang issue ng church. So our point is, huwag natin dayain yung sarili po natin. The real purpose is, minamahal natin ang Diyos, minamahal natin ang tao. Kaya nga, habang tumatagal tayo, sana walang makapormang galit sa puso mo dahil puno ka ng pag-ibig. Pwede ka na mapikon pero hindi ka mapikon-pikon kasi sorry puno ako ng pag-ibig ng ating Panginoon. Amen? Okay. So, masasabi mong mahal ang Diyos kapag ang mga tao ay iyong minamahal. Yan pa rin ang sukatan po natin. Okay? How we treat people is how we treat God. Lastly, gawin mong lagi ang nabasa at naisip mo sa Bible. When we know the truth, when we meditate the truth, applied truth will bring transformation. Hindi mo maia-apply ang hindi mo natutunan at hindi mo talagang alam. Kaya nga, napakahalaga basahin, i-meditate, because the power is in application. Like for example, nagpuyat po kayo ngayon, pagod na kayo, pero nag-Bible study pa tayo. Sayang naman kung hindi natin to i-apply. So, kung for the sake na pagbigyan lang natin, pero hindi Pag na-i-apply natin to, naroon yung power upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Okay, so gusto ni God maging matagumpay tayo. So bilisan ko na lang po ito Okay? The purpose of learning is not knowing but mastery. The purpose of learning is not knowing but mastery. Yeah. So hindi tayo dapat maging knower. Ang tawag doon, knower. Knower. Knower, taga-alam, hindi learner, taga-tupad.
So, i-master natin. Yun lang masterin natin eh. Pangit lang yung term na ito. Sana ma-addict ka sa pagsunod sa salita ng Panginoon. Sana, grabe, sobrang karirin mo ang pagsunod sa Diyos. Sana dumating ang pagkakataon, pag hindi mo nasunod ang Panginoon, yun ang source na nalulungkot ka. The purpose of learning is not knowing but mastery. Sapagkat kung magkagayoy, ano ang purpose? Pag binasa mo, kapag mineditate mo, inisip, kapag ginawa ko ang mga bagay nito, gagawin ng Diyos yung part niya. Pagiginawahin niya ang iyong buhay. Pagtatagumpayin ka niya. Mga kapatid, hindi gagawin ng Diyos yung pwede mong gawin. Hindi gagawin ng Diyos. At walang ibang pwedeng gumawa ng purpose mo at calling kundi ikaw. So, ito ang purpose ni God. Ito naman ang gagawin ni God. Ipo-prosper ka ni God. I-bless ka ni God. Okay? Question. Matagumpay ba ako? After hearing all these things, am I successful? Nagagawa ko ba yung assignment ko? Nagagawa ko ba yung dapat kong gawin sa buhay? Matagumpay ako kung natuklasan mo na ang layunin mo sa buhay ay bigyang kasiyahan ng Diyos sa pamagitan ng paglilingkod sa mga tao. You are successful pag na-discover mo na I am here for the pleasure of my King at sa lahat ng aking ginagawa. Matagumpay ka kung napagyaman mo ang iyong sarili, kung na-develop mo ang iyong sarili para sa layunin ng Diyos. Pwede ka namang gamitin kahit hindi ka nakapag-aral, lalo na kung nakapag-aral ka. Pwede ka namang gamitin ni God kahit hindi ka magaling, lalo na kung magaling ka. Pwede ka namang gamitin ni God kahit wala ka, lalo na kung nagkaroon ka. Matagumpay tayo kung na-empower o napagyaman natin yung ating sarili. And then lastly, matagumpay ka kung nagawa mong ibigay ang iyong sarili para sa layunin ng Diyos. Nabigyan siya ng kasiyahan at paglingkuran ang mga tao. Kita niyo po ito? Grabe, King Solomon, ang pogi, ang gwapo, ang yaman ba? Sino naman hindi magkakagusto rito? Ano po, pinakasikat? Pero tingnan niyo po, titigan niyo po ang verse nito. Titigan niyo po ang verse nito. Ang nagsalita nito si Queen of Sheba. Si Queen of Sheba, hindi pa nakikita si Solomon, pero naririnig pa lang. Pero sabi, sinagot ni Solomon ang tanong na napakahirap ni Queen Sheba na walang kahirap-hirap. At si Queen of Sheba may tons of gold na dala worth $230 million sa panahon natin, just a gift sa ministry ni Solomon na hindi man lang siya nahirapan. Titigan niyo po ang passage, babalikan ko po kayo. Ito lang ang sagot. Ito lang ang tanong. Bakit ginawa ng Diyos na hari si Solomon? What do you think? Yan po tingnan niyo po yung 1 Kings 10:9, kahit English version po. Bakit? Bakit po? Tingnan niyo rin sa Bible niyo po kasi aalisin ko po ito mamaya. Pero pwede na sumagot. Kuya, saan ito yung thing? Sige, ano lang. Total, dyan, passage na yan eh. Hukayin lang natin. Eto na. Definitely, nariyan rin po ang sagot. What do you think? Bakit ginawa ni God si Solomon na hari? Humingi po kasi siya ng wisdom kay Lord. Humingi siya no. Pero hindi, Ate Lisa, mismong sa verse lang na yan. Huwag na tayong lumayo. Titigan niyo po yung passage na yan, nandyan po yung purpose. Bakit ginawa ni God hari si Solomon? Diyan lang po muna. Ayan Kasi sa passage. nalulugod si Lord. Okay, nalulugod. Sino nagsabing nalulugod? Sige po, basahin po natin, expound pa natin. Marami pang wordings dyan po. Upang maglagay, upang Maglapat. maglapat ng katarungan at katwiran. Okay? Sige. Benson, ikaw. Benson. Si Benson, ano to eh? Uwi na sa inyong dalawa. What do you think? Why God? Hinahanap ko lang po sa English, Pastor. Wait lang. Kasi sa English version mas maganda eh. Tingnan nyo sa... Grabe, si Queen of Pwede po Sheba po nagsabi. ulit. Yes? First Patingin Kings po 10. ulit. First, sige, tingnan natin version ng ano. Tignan nyo yung version. Kasi yun lang ang makita First natin dito Kings ngayon. 10. Panalo na tayo. First Kings Joshua 10:9. 1. First Kings 10:9. Wag na po kayong umalis within that passage. Naroon na yung purpose eh. First King 10:9. 10. Nalulugod si Lord.
nalulugod si... Si Lord Ayan. kay Okay, sige King po. Solomon. Kaya Because of the katuwang Lord's mali. eternal love for Israel. Sino po yung nagsasalita po na yon? Sino po yun? Joseph po. Joseph. Dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa Israel. Si husband mo yun, Wen? Tama? Opo. Si Joseph the really? Dreamer. Yes po. Joseph, you are correct. You are correct. Why God made Solomon a king? Hindi because nalulugod lang sa iyo ang Diyos. Hindi para ka maging sikat. Because God loves Israel forever. Ginawa ni God hari si Solomon kasi mahal niya ang mga tao magpakailanman. Hindi ka pagtatagumpayin ng Diyos. Hindi ka payayamanin ng Panginoon because God nalugod lang sa iyo, because God loves Israel forever. Tama, Benson? Kaya ka payayamanin ni God because God loves people. Kaya there's no real success na umaangat ka, yumayaman ka, hindi ka pampapagmahal sa tao. Naroon na po because God loves Israel forever. Kailan mo masasabing successful ang NBC? Kapag handa siyang gumastos para sa tao. Pag handa siyang mapagod para sa tao. Pag handa niyang manalangin para sa mga taong maliligtas. Masasabi lang nating successful ang NBC not because we have building. Wala. Hindi dahil marami na tayo, 1,000. Kung mayabang tayong lahat, 1,000 na mayabang tayo. Pero makakita ka ng Kuya Lester na nagmamahal sa tao. Sila Kuya Lester at Ate Lee, alam niyo po ba? Nawala na po yan sa Pilipinas, pero nasa Pilipinas pa rin ang puso. Pag nakakatanggap ako, Pastor, pwede niyo po bang dalawin ito? Sayang baka mamatay po, hindi nakakakilala sa Panginoon. Nakita niyo ba? Ate Lee, ano ba pakialam mo kung mamatay yun na walang pagkakilala sa Diyos? Nasa Amerika na kayo. Because God loves people forever. Kahit yung mga taong kinaasaran nyo, mahal na mahal yun ng Diyos. Kaya ang dalangin ko po sa ating yung Wena, even yung mga taong hindi natin kasundot, kinainisan, mamahalin kita. Because God loves people forever. Sana yun lang maiwanan nyo po. Real success is to do what God meant for me to do. Ito yung purpose bakit ako narito. To love God and to love people. The more na pinagyayaman mo, the more na nag-i-stay ka sa church, madidiscover mo ang purpose mo, the more na na-discover mo na at pinagyaman mo, ako as a pastor, I will not stop learning. I will not stop connecting to other churches. I will not stop developing myself to become a man na ginawa ng Panginoon so I can be, I can minister sa marami pong tao. May natutunan po ba kayo? Okay lang po ba? Hindi po ba kayo nagsisisi sa pag-attend sa gabi pong ito? Tingnan lang natin uli. Sapagkat minamahal ng Panginoon ng Israel magpakailanman. Ang layunin ko sa buhay, mahalin ng Diyos sa pamagitan ng paglilingkod sa mga tao na labis na minamahal ng Diyos. Imagine kung tumutugtog kada linggo sila Kuya Sani, because I love people. Because I want to serve people. I want to minister. Napapagod ako, may problema ako. I want to minister people. Alam yan ni Ate Lee. Kaya ko po sabihin, Ate Lee, kahit nahirapan ako, kahit nasasaktan ako, kahit ayokong umattend sa church, I will not abandon my responsibility. Kung tinoyo lang po ako, ang dami rin pagkakataon ayoko mag-church. Kasi naiingit ako sa kanila, pag kayo nagka-problema, pwede kayo hindi mag-church. Ang pastor hindi pwede. Nakakaingit naman kayo. Pero the mark of emotional maturity is this. You will not abandon. Kahit magka-problema kayo, Les, Benson, ang hint, walang aalis sa bahay. Pag may problema, walang aalis sa bahay. Aalis lang ako pag alam kong solve na ang problema. Biro mo, Benson, kapag nagka-problema ka kay Les, nako, ang dahil mo, puro babae ang mga kasalubong mo. Doon ka tutoksohin ng demonyo na ang boredom at problema, diyan pumapasok ang kaaway. Kaya kahit may problema, doon tayo magpakalapit sa Diyos at mahalin natin ang mga tao. Na-excite ako, NBC. Kaya kayo lilipat because you love people. Amen? Kaya kayo lilipat ng building because you love people forever.
hanggang sa mamatay, until to the last breath of my life, I will love God. I will love people. Mahalin niyo po yung mga kapatiran natin dyan sa Amerika at mamahalin ko po ang mga tao dito sa Pilipinas. Mahalin mo ang mga taong pinagkasama mo at pinaglan. Who is the best people? Who is the most important people? Tricky po yung sagot ko. Ang tanong ko, hindi yung asawa mo, hindi yung anak mo. Pasensya na po Iyon naman ho talaga. Pero sinasabi ko, the most important people in your life is kung sino yung kaharap mo. Sapagkat kung sino ang kaharap mo, yun ang pwede mong paglingkuran. Iyon ang pwede mong mahalin. Right now, kasama ni Benson na kanyang pamilya, Benson, kasama the most important thing. Pag nagwo-work ka, ang important sa iyo, yung mga tao muna kasama mo na gusto ni God, paglingkuran mo. Okay? Alauna na po, alam ko, pagod na po kayo. Ano po? May natutunan po ba kayo? May natutunan Madami. po. Natutunan. Yes po, Salamat. O, isang, madami. pwede ho ba promise nyo to? Kasi hindi na natin magagawa ito eh. Sa susunod, magagawa ako ng coaching toolkit dito sa ginawa natin. Pero, Kuya Sunny, Ate Lisa, pag-usapan nyo po ito. Ate Lee, pag-usapan nyo po ni Kuya Lester. Paulit-ulitin nyo po ito kahit sa mga taong hindi naka-attend. Ano po? I-process nyo lang po. Hindi po ako nag-a-assume. Lahat nakuha nyo po. Ako kasi slow learner po eh. Unless na ulit-ulitin ko, hindi ko po makukuha. Okay, let me pray muna po sa inyo. Natutuwa lang po ako. I want to impart lang po. Father God, in Jesus' mighty name, habang tumatagal kami in our relationship with you, Lord, halong lalaki ang puso namin sa pagmamahal sa Diyos at sa mga tao. Means lamang po yung profession namin to love God and to love people. Means lamang po yung position to love God and people. The end result is we will honor you by loving the people you love forever. Kasama kami doon, oh God. Panginoon, ano ang sense ng building? Ano ang sense ng budget? Kung walang taong nababago, na iyon ang dahilan kaya ka namatay at nabuhay, Panginoon. Father God, even yung mga kinaiinisan namin, mahal namin sila, oh God. Life is too short, ang silang ng buhay para mag-create pa ng konting space sa heart namin para sa mga issues. Lord, sakupin mo ng buong buo ang aming puso. NBC right now, in Jesus' mighty name, tanggapin niyo po ang puso ng ating Panginoong Hesus. Ang puso mo ay maging katulad ng puso ni Jesus. Kahit yung mga kumukontra sa Kanya, kahit yung mga kaaway niya, hindi makapenetrate kasi ang purpose ni Jesus, doon lang siya nakafocus, to love the people forever, O God, na nagbigay ng buhay para sa amin. Kaya sana sa gabing ito, sana Lord, may na-discover kami. The following day, sana may madedevelop kami. At Lord, may ide-deploy kami. Ang key pa rin, O God, palagi namin i-meditate ang iyong mga salita at i-practice ang iyong word. Hanggang sa susunod na pagkikita namin, Panginoon, sana Lord, abangan nila yung productivity principle, paano magiging mabunga naman ang aming pong buhay, O God. Father God, lahat ng narito po ngayon, lambing ko lamang po sa inyo, sorpresahin mo po sila sa susunod na 7 araw as they meditate your word and connecting to you, O God. Thank you so much, O God. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Amen po. Thank you, Salamat Pastor po, Pastor Roy. Roy. Ako na po sa inyo. God bless po. God bless Thank po. you po. Gumagana na, oh. Thank you. Bless Thank po. you Asa na? po. Ikaw. Thank you po. Ako, Hindi na hindi. gumana. Yan. Sige, Yes. God bless. God bless po sa inyo. Love you po. Love Thank you. you. Thank And you. Lester, Salamat po. God bless po. God bless. Thank you, Salamat Lord. Bye-bye po. po. Good night. Good night.